Kahapon guys ay napansin ko tong player na to na nasa top 12 global. Naghahanap din kasi ako ng bagong meta na gagamitin sa Town Hall 18 eh. Tapos pagsilip ko sa army camp niya, super bowlers ang ginagamit niyang troops sa Legend League. Sa mga hindi nakakaalam or doon sa mga hindi pa nakakarating sa Legend League, napakahirap pong maka 3 star sa Legend League ngayon. Tapos etong player na to, super bowlers yung gamit, tapos nasa top 12 global pa. Kaya ibig sabihin lang yan, talagang malakas ang super bowlers. Dahil kahit sa Legend League ay pumapalag. Tapos pagsilip ko sa profile niya, grabe guys, top 15 global siya last season. Kaya sabi ko grabe, super bowlers yung gamit niya, isang lumang meta. Tapos nakakarating siya sa top global level. Kaya sabi ko, aba ayos to ah. Mukhang nagbabalik ata ngayon ang Super Bowler Smash. Sa mga hindi kasi nakakaalam guys, nawala talaga tong meta na to noong nagkaroon ng Town Hall 17. Tapos eto, ngayong Town Hall 18 nga, parang nagbabalik na naman. Tapos saktong-sakto naman guys, dahil dito ay meron ulit kaming Classic War dito sa Dark Angel. Bale dito nga pala guys, na-flag ko na yung 1-5 ng kalaban. Kasi nga, susubukan nating gamitin ang Super Bowlers ngayon. Titignan natin kung talagang effective nga ba to sa Town Hall 18. So ngayon, check natin itong base ng number 1. Super Bowlers. So kung magsusuper bowler tayo dito, saan tayo magsisimula? Siguro pwede akong Ay guys, pwede yatang queen walk dito. Tama, pwedeng queen walk yung gamitin ko dito. So dito ko sisimulan yung queen. Gagamit ako dito ng Flame Flinger. Papasukin ko yung Archer Queen doon sa loob ng Monolith. Si BK ilalagay ko dito. Kailangan matanggal ng BK yung mga kalat sa labas. Mga Super Bowlers papapasukin ko sa loob. Tapos maglalapag ako dito ng isang jump. Tapos isa pang jump. So dalawang jump spell pala yung kailangan ko dito. So ngayon iibahin ko lang yung troops. So kuha tayo ng dalawang jump spell. Kailangan ko palang gumamit dito ng power potion guys. Kasi yung super bowler ko dito level 4 pa lang. So gamit tayo ng power potion dito para mapamax kagad natin yung mga troops natin. Okay. Tapos iibahin ko pala itong mga pet. Kay Archer Queen gawin kong ito. Tapos kay Warden, okay na siguro yan kay Warden. So balik Queen Walk ang gagamitin ko dito guys hindi Warden Walk sa unang banat natin. Kasi tingin ko parang Queen Walk yung mas okay gamitin dito eh. So pwede na ba to? Sige, tara. Banat, unang attack sa number 1 kagad. Flame Flinger tayo. So unahin ko dito yung Queen. Tapos tanggalin ko to. Flame Flinger tayo dito. Malaki yung makukuhang value dito ng Flame Flinger. Kaya niyang tanggalin etong mga depensa na nandito. So, kailangan kong magkukulun. Baka may mga traps. Teka, masakit ba yung mga bagong defense na to? Teka, kailangan ko yatang mag-freeze guys. Grabe. Nauubos ka agad yung buhay ni Archer Queen. Dapat pala nag-frozen arrow ako eh. Frozen arrow sana pala kay Archer Queen. Teka, kaya ba ni Queen to? Kaya ba? I-freeze ko muna ulit guys. Nagtulong-tulong na sila dito eh. Kailangan pumasok si Queen sa loob. Wala pa naman akong inving dinala. Lagyan ako ng Kokolun. Wall break. Totem spell tayo guys. Yun lang, late yung totem spell. Kailangan ko nang ilapag dito yung king. Tapos Ice Golem. Super Bowlers. Warden. Totem spell pa tayo dito guys. Baka madedo si Archer Queen. Siguro yung RC isabay ko na sa BK. Tapos jump spell tayo dito. Pasok sa loob, Super Bowlers. Nice. Tapos i-rage natin dito. Warden ability, kailangan ko nang gamitin guys. Ang sakit ng area na to. King ability, gamitin ko na rin. Tapos magja-jump spell pa ako ng isa dito. Okay, meron pa akong rage guys ha. Sige, i-rage na natin dito yung mga Super Bowlers. Yung laman ng Flame Flinger, lumabas na. Guys, ang tibay ng mga bowlers. Ang titibay ng mga Super Bowlers guys. Teka, asan na ba yung RC? Yung RC sumama pala sa mga Super Bowlers. Mas maganda kung dito pumunta yung RC eh. Pero pwede kong gamitan ng balloon etong mga nandito. RC ability siguro gamitin ko na naka-Rocket Spear to. So, sa ngayon, all goods pa rin yung mga nangyayari Yung mga bowlers natin, boy pa lahat. Ay hindi, 3 na lang pala to. So may nabawas na palang isa. Yung RC all goods pa din. Yung poison hindi ko na nagamit.
Kasi namatay kaagad yung bantay dahil dun sa electro boots ni RC. So unang banat natin guys, makaka 3 star kaagad tayo. So yun nga guys, grabe, malakas nga ang Super Bowlers ngayon. Siguro dahil na rin sa hindi na weaponize ang Town Hall sa Town Hall 18. Tapos bukod pa ron, madalas dikit-dikit yung mga defense sa base ng kalaban sa Town Hall 18. Kapag ganoong dikit-dikit yung mga defense sa base ng kalaban, mas pabor na pabor yon sa Super Bowlers. Ang Super Bowler kasi guys, kapag bumato yan, 3 beses gumugulong yung binabato niyan. Kaya kapag dikit-dikit yung mga defense ng kalaban, talagang damay-damay lahat yung tatamaan. Kaya siguro, isa pa ding reason yun kung bakit napakalakas ng Super Bowlers ngayon sa Town Hall 18. Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng Gold Pass, Magic Items, Skins, or Scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So ngayon guys, eto naman yung banata natin, etong base ng number 2. So kung makikita nyo guys, dikit-dikit na naman yung mga defense doon sa gitna ng base. Pero dito kasi naka-invis tower siya eh. Kaya parang mas maganda ata kung gagamit ako dito ng Giant Arrow. So palitan ko lang yung equipment ni Queen. Gawin ay wait. O kaya lag launcher kaya. So kung maglag launcher ako, mapapa-activate ko pa rin yung invis tower na nasa gitna. Kaso baka malate na. So, Giant Arrow na lang talaga yung gamitin natin para sigurado. So, Giant Arrow, yan. Para mapa-activate kaagad natin yung gitna ng base. So, tara, pangalawang banat. Using Super Bowlers, let's go. So, dito Warden Walk naman yung gagamitin ko. So, simulan ko ng Warden Walk dito. Healers. Lagay ako ng isang furnace sa likod ni Warden para makatulong. Tapos siguro troop launcher yung gagamitin kong machine. Pwede ko nang tanggalin tong mga kalat na to na nasa labas. Tanggalin ko na rin to. Para yung BK, pag nilapag natin yung BK, makakapasok agad yung BK sa loob. Pwede na rin ako mag wall break dito ng isa. Para sa papasukan mamaya ng King. Andun pala yung mga Tesla guys oh. So sige, antayin ko lang na matanggal ni Warden yung ibang mga depensa dito. Yung mga kalat na depensa dito sa loob. Tanggalin ko na rin to. Kailangan ko yatang mag-rage para medyo mapabilis ng konti si Warden. Tapos, pwede ko na sigurong tanggalin to. Tapos, ilapag ko na rin dito yung King. Pagkatanggal ng X-Bow, ilalapag ko na yung Archer Queen. O kaya yung mga bowlers. Sige, pagkatanggal nyan, sige, bowlers. Apprentice Warden. Archer Queen ability para mapa-activate yung gitna ng base. Ice Golem, Coco Loons, Troop Launcher, yung Warden. Freeze natin to. Naku, na-force yung yun lang. Na-force ng maaga yung ability ni Warden. Pero sige, tignan natin kung makaka-recover pa din to. Sayang, ang sarap sanang gamitin ng Warden ability sa gitna ng base. Pero malay natin, swertein. King ability gamitin ko na, RC ilapag ko na rito. I-rage natin yung mga bowlers, jump spell dito. Totem spell pang distract sa mga defense na nasa gitna. Ano yung bantay? Icehound yung bantay. Teka, mamaya ko na siya ipa-poison. Sige, poisonin na natin. RC ability gamitin ko na rin. May totem spells pa ako dito guys ha. Sige, lagyan natin yung totem spell dito pang distract. Guys, ang kunat ng Super Bowler. Napaaga na yung ability ni Warden. Pero hanggang ngayon, mga buhay na buhay pa din. Ayan, no, naubos ka agad yung mga defense sa gitna ng base. Kasi nga, gaya nga nasabi ko kanina, yung Bowler Bounce, sulit na sulit kapag magkakadikit yung mga defense ng kalaban. Kung nakita nyo dito guys kanina, talagang dikit-dikit yung mga main defense dito. Kaya pag banat ng Super Bowler, 3 kaagad yung tinatalbogan ng Super Bowler. Kaya ayun no, kahit ang aga na force nung ability ni Warden, talagang ubos pa din. So next banat natin guys, sa number 3 naman tayo. So i-check natin itong base ng kalaban. So syempre Super Bowlers pa din yung gagamitin natin dito. So dito naman sa base na to, pwede siguro kung dito ako dadaan. Warden walk ako dito. Papasukin ko yung mga bowlers sa gitna. Kaso nga lang, medyo malayo ang town hall. Or dito na lang kaya ako mag-start. Ubusin ko yung mga defense na nandito. Wall breaker. Papasukin ko yung mga bowlers doon.
Yun, siguro mas okay pa yun. So tara, banatan na natin to guys. Let's G, pangalawang banat. Pero wait lang, kulang yata yung jump spell ko dito. Iisa lang yung jump spell ko dito eh. So isang jump dito, isa pang jump dito. So dalawang jump spell ang kailangan ko. So mas maganda yata kung dalawang jump spell talaga palagi yung gagamitin. Sige, number 3. Let's go. Pangatlong banat. So true plancher pa rin ang gagamitin natin dito. Warden, healer. Tapos isang furnace ilagay natin dito sa likod ni Warden para may katulong si Warden. Ito nga mga kalat na to, pwede ko tong lapagan ng minion eh. Free hit yung minion dito. So, antayin kong matanggal ni Warden hanggang X-bow. Hanggang X-bow yung tatanggalin natin. So, dito gagamit na naman ako ng rage. Kasi medyo masasakit yung mga defense na nandito. Tapos, meron pa ditong enemy Warden. Ay, meron pa ditong enemy RC. Lagi lang ako ng Cocolon, baka may mga traps. Yun oh, meron nga. So, ngayon magwo-wall break ako dito. Teka, sana mapa-activate yung Poison Tower. Wala, hindi mapapa-activate yung... Ay, napa-activate yung Poison Tower. So, napakalaking tulong nun. Mamaya, hindi na yan makakadistract doon sa mga troops natin. So, unahin ko dito yung Ice Golem. Ilapag ko na dito yung mga Bowler, Archer Queen, Apprentice Warden, BK sa labas, Cocolons, Troop Launcher. Tapos, unahan ko kaagad dito ng Jump. Totem spell pang distract doon sa... Ay, kasi yung King! Ala, paktay tayo sa iyo, King. Bakit ka naman bumalik? Sige, aagahan ko na lang yung RC. Wala, hindi. King ability gamitin ko ng maaga. Wala, hindi talaga nalinis yung mga nasa labas. Trabaho sana ng King, tanggalin yung mga kalat sa labas para yung mga bowlers maganda yung pasok sa loob. So, nakapasok naman yung mga bowlers, bumalik. Kaso nga lang, yung Archer Queen nasa labas na. So, magiging problema pa ata to. Yung Warden, pati yung Warden guys, nasa labas din. Hindi rin sumama sa mga bowlers. Napasama yung pagpasok doon. Or napasama yung pagbalik ng BK doon. Freeze ko muna to. Sige, magja-jump spell ulit ako dito. Warden ability. Ayun, nagsama-sama ulit. Sige, i-rage natin. Yun, buti na lang. Nagsama-sama pa rin. Nagsama-sama pa rin sila doon sa gitna. So, i-freeze ko ulit siguro to. Yung RC ability gamitin ko na. May totem spells pa ako dito ah. Poisonin ko na lang tong mga enemy heroes. Yung Yeti, magagamit ko pa tong Yeti dito. Tagalinis ng kalat. So, meron pa akong isang totem spell, yung RC ability. Naka-rocket spear si RC kaya hindi siya kayang abutin ng ibang mga defense. Queen ability, totem spell dito pang distract sa X-bow. So, kuha pa din. Grabe lakas ng super bowlers guys. Mabiwili ata akong gumamit nito ah. Sige, wall break. Tapon na natin. Wizard. Grabe guys, ang lakas ng bowler. Nagkaloko-loko na yung atake natin dito. Hindi na linis ng BK yung mga kalat sa labas dahil nga bumalik, hinabol ng BK yung enemy queen. Kaya nangyari, yung queen, yung warden, yung BK nagsama-sama sa labas. Pero buti na nga lang sinuwerte pa tayo dahil nagsama-sama pa rin doon sa gitna. So grabe, solid ang super bowlers guys. So dito na tayo guys, sa pang-apat na banat natin. I-check muna natin tong base ng number 4. So eto yung base ng number 4 nila. Guys, ang sarap sanang i-fireball nung area na to oh. Kaso nga lang dahil super bowlers yung gamit natin, hindi muna tayo magpa-fireball ngayon. Kung magwa-warden walk ako dito, teka lang ah. Kasi meron na naman siyang invis tower dun sa likod ng town hall eh. Or mag-queen walk kaya ako ulit. Ah hindi, siguro pwede. Dito na lang ako or dito sa kabila. Kasi yung revenge tower andito eh. So ang gagawin ko, magwa-warden walk ako dito. Tapos flame flinger. Tama, flame flinger ang gagamitin kong machine. Tapos yung archer queen, gamitan ko ng giant arrow. Kasi meron ulit invis tower doon sa likod ng town hall. So giant arrow ulit tayo guys kay archer queen. So pang-apat na banat, tara. So, warden walk muna tayo. Warden, healer, tapos flame flinger. Kasi malaki yung makukuhang value dito ng flame flinger eh. Kaya niyang tanggalin yung scatter shot, kaya niyang pasukin yung mga depensa na nandito. So, kaya flame flinger yung gagamitin natin. Tanggalin ko na rin tong mga kalat dito sa labas. Bali, ang tatanggalin ko lang siguro dito yung X-bow lang. Pagkatanggal ng X-bow, pwede na siguro ako maglapag ng bowlers. Pero kailangan kong unahin dito yung queen. Sige, queen ability.
Lapag ng Bowler, Cocoon, Wall Breaker. Teka, Wall Break tayo guys. I-freeze ko nga muna to. Ice Golem, Totem Spell, isa pang Wall Break para makapasok sila sa loob. I-rage natin. Warden ability, gamitin ko na ng maaga. Yung BK, dito lang yung BK sa labas. Tapos, i-poison natin yung bantay. Hindi, pagsabog na. Pagsabog na ng bantay, tsaka natin i-poison. Pwede kong butasan dito para makapasok dyan yung BK sa scatter shot. Jump spell ako ng isa dito. Teka lang, yung healers, nag-i-stay kay Warden. Healers, balikan nyo yung bowlers. Naku, grabe, ang dami ng bomba. Naku, naubos yung mga bowlers, guys. Sige, ilagay ko na dito yung RC. BK ability gamitin ko na. Tapos, tingin ko kuha na to. Tingin ko guys, kuha na to. Sige, i-rage natin. Kahit naubos yung mga super bowlers, tingin ko kuha pa din. Kasi doon pa lang sa town hall area, ang dami nang natanggal na mga masasakit na defense doon eh. Kaya kahit naubos yung mga super bowlers, yung mga heroes na lang ang magtutuloy. So, yung furnace, ilagay natin dito. Totem spell, yung jump, ilagay ko na rin dito. RC ability, i-rage ko na yung RC. Yung laman ng flame flinger, palabasin na rin natin para makatulong na. Tapos, etong mga natitira nating pang clean up, ipaglalapag na rin natin. 1 minute. Sobrang haba pa ng oras guys. So, matic na to, 3 star na to. So, i-check na natin yung base ng number 5. Tignan natin yung base ng number 5. Tignan natin kung uubra pa din doon ang Super Bowler Smash. So, number 5. Ay, wait. Wala na akong atake sa account na to. So, lipat muna ako ng account. So, dito tayo. Super Bowlers. Grabe, lakas ng Super Bowlers, guys. So, i-check natin yung number 5. So, kung magsu-Super Bowlers tayo dito, nandito yung Revenge Tower. Kaya tingin ko, mas maganda kung dito na ako mag-Warden Walk. Tatanggalin ko hanggang ang lalim nga lang nung IT. Kasi kailangan matanggal ko din yung IT eh. Dahil kung hindi ko matatanggal yung IT, delikado yung mga healers ko dyan. Teka, pag-isipan ko lang saglit ha. Parang hindi yata ako pwedeng mag-Warden Walk dito. Parang mas tingin ko mas okay kung dito na lang. Para kahit hindi ko matanggal yung IT dyan, okay lang. Kasi yung BK na lang yung ilalagay ko dito eh. Kumbaga si BK yung tatanggal ng mga kalat dito, tapos yung mga bowlers na yung bahala dyan. Mag-wall break lang ako dito, magja-jump spell ako dito para makapasok yung mga troops papunta dun sa town hall tsaka sa IT. So sige, ganun na lang yung gawin natin. Pero, iisa lang yung jump spell ko dito. Pero tingin ko okay naman kahit iisa lang yung jump spell sa base na to eh. Parang kailangan ko lang dito ng overgrowth spell. Sige, try natin gumamit ng overgrowth. So, tanggalin ko to. Kuha ako ng isang overgrowth. Okay. Number 5. Last banat na to guys ha. So, 5 base lang yung babanatan natin. Kasi baka magtampo sa akin yung mga kasamahan ko. Baka maubusan sila ng base. So, mag-Warden Walk muna tayo dito. Ilagay ko ulit yung furnace doon sa likod ni Warden para may katulong. Pinag-iisipan ko pa kung anong machine yung gagamitin ko eh. Pero tingin ko mas okay ata dito ang Siege Barracks. Kasi ang daming kalat sa labas. Kaso ang problema, may bomb tower, may ricochet cannon, so siguro troop launcher na lang. Antayin ko lang na matanggal ni Warden hanggang X-bow. Wall break ako dito sa papasukan ng mga bowlers. Tanggalin ko na to. Ay kaso may enemy RC pala dun. Mamaya na lang. Pero pwede ko nang banatan tong enemy RC na to eh. Ayun o, i-advanter natin habang tumatangki yung baby drag. Eh kaso inabot ng X-bow. Sige, ilapag ko na lang dito yung Yeti. So yung Yeti na yung bahalang bumanat dyan. Tapos yung BK ilapag ko na dito. Then, Ice Golem, Super Bowlers, Archer Queen, Troop Launcher, Jump Spell. Okay, so ngayon, si BK siya yung tatanggal ng mga kalat dito. Pwede ako mag-wall breaker dito para makapasok si BK sa ricochet cannon. So, pwede ko silang i-rage muna para medyo mapabilis naman sila ng konti. I-overgrowth ko lang itong first Peter kasi nakatutok doon sa mga troops. Yung RC, isabay ko na kay King para may katulong yung King. Warden ability gamitin ko na rin.
Lagay ako ng totem spell dito pang distract doon sa Guardian. Tapos, yung healers kasi nagstay doon sa ibang Super Bowlers eh. King ability gamitin ko na. Nice! Pumasok sila doon sa Town Hall. I-reach na natin. Pasok, pasok, pasok. So, i-freeze ko muna ito yung Monolith, masakit yan. Yung RC, ito na yung RC. Teka lang, totem spell tayo dito pang distract doon sa enemy queen. Meron pa akong rage. Pwede nating i-rage dito yung mga troops. I-freeze natin yung scatter shot. RC ability gamitin ko na. Yung mga balloons pala, hindi ko na rin nalapag. Pero, okay lang naman na hindi ko ilapag yung mga balloon kasi ano tawag doon? Yung troop launcher. So, kumbaga, yung troop launcher na lang yung naglalapag ng mga kokolun para safe pa din yung mga healers. So, etong mga wizard, ipaglalapag na natin. Naku, yung RC. Mayayari si RC dito. Ang dami ng defense. Queen ability gamitin ko na. Wall break, ilapag na natin dito para makalabas yung queen. 26 seconds. Naku, madededo pa ata yung RC. Pero hindi. Kasi 5 pa yung healers na nakasunod kay RC eh. So, hindi mamamatay si RC. 18 seconds. Wala na. 3 star na to. So, grabe guys. Effective ang Super Bowlers sa Town Hall 18. At ayun nga guys, grabe. Na 3 star natin yung 1 to 5 ng kalaban. Gamit lang ang Super Bowler Smash. So, totoo nga. Effective nga ang Super Bowlers ngayon sa Town Hall 18. Kasi kita nyo naman yung mga attack na ginawa natin eh. Halos puro overkill talaga yung mga nangyari. Kaya ngayon, hindi na tayo puro fireball lang. Makakagamit na naman tayo ng ibang attack sa Town Hall 18. Pero syempre, hindi lang naman palaging yan ang gagamitin natin. Dahil sa mga susunod na laban namin, hahanap pa tayo ng iba't ibang klase ng mga attack na pwede nating magamit sa Town Hall 18. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.